May revelasyon si Dr. Richard Mata. Based sa kanyang panunood ni Pangulong Duterte kagabi, meron siyang revelasyon sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Sabi niya kailangan ng immediate action mga kabibig. Yan ang post ni Dr. Richard Mata. I-share ko sa inyo kabibig ha kung ano ang kanyang pinost kagabi. As in, lahat ay nataranta, lahat ay na-shock sa galawan. Ito kabibig, oh. Yan ang post ni Dr. Richard Mata ha. Masahin natin ha. Sa nakita nating kakaibang pagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC at sa edad na niya, he needs to be released immediately at dapat nasa hospital care. Kahit sabihin man nila na okay lang si Pangulong Duterte doon, na check up na, sabi niya nga okay siya, pero iba talaga pang nandun siya sa hospital. Changes in speech should not be considered ordinary, especially for old people. It can be first signs of stroke. Nako, kinakabahan ako kabibig. God forbids, especially with a combination of emotional and physical stress and sudden changes of maintenance meds. Decisions should be done ASAP. No doctor, regardless of political preference, will disagree with my standpoint. Department of Health Philippines, the former president is still a Filipino. Please issue a health statement for him. He needs immediate medical care. Dr. Richard Mata. So yan po ang post ni Dr. Richard Mata, ang kanyang assessment based sa napanood niya na pagsalita ni Pangulong Duterte na marami ang concern, marami ang naguluhan or talagang umiyak nga yung iba habang narinig nila si Pangulong Duterte na nagsalita. Kasi ibang-iba. Ibang-iba talaga si Pangulong Duterte. Though, sinabi ni VP Sara nung nakausap niya si Pangulong Duterte na okay lang siya at meron pa namang mensahe si Pangulong Duterte para sa ating lahat. Pero, iba talaga pag, alam mo na mga doktor natin sa Pilipinas, di ba? I don't know kung ano ang statement ng ibang doktor hinggil dito, pero parang tayo nga, nung nakita natin si Pangulong Duterte, nataranta tayo. Ibang doktor pa kaya, di ba? So, yun na nga kabibig. Sana makita ito ng VP Sara. Sana may makapagsalita din ng ibang doktor hinggil sa statement ni Pangulong Duterte. On the other hand, mga kabibig, naglabas ng statement si VP Sara at kumusta ang kanyang ama doon sa, ang tawag dito, sa ICC. Oh, ito pala ang mensahe ni Pangulong Duterte para sa ating lahat. So manood tayo ha. Meron pa din magpaka-joke si Pangulong Duterte, no? Pero kahit nagpa-joke siya, alam naman natin na hirapan siya. Ito na. Ano lang, at kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe ko sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin. At sinabi niya na as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga kayo. See? Yun ang mensahe niya. Nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun mapatigil sa iyak. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga. Sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga kayo.
ano lang, kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga kayo. Yun ang mensahe niya. Nung tinanong ko siya ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. So yun mga kabibig, yun ang mensahe ni Pangulong Duterte sa mga taong umiiyak. Diba? Natanong din si BP Sara tungkol sa kay BBM at ito ang kanyang statement hinggil kay BBM. Ay, ewan ko sa BBM. Nako, eto na. BP Sara, banatan mo na. Tumakbo ako, naging Vice President ako at hinapol nila si President Duterte. Pero Vice President ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Dahil kailangan nila ako alisin sa pwesto para magawa nila. Kagustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. Tumakbo ako, naging Vice President ako at hinapol nila si President Duterte. Pero Vice President ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Dahil kailangan nila akong alisin sa pwesto para magawa nila. Gustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. Mga kabibig, ginagawa nila talaga. Kasi ang naisip nila, grabe yung hatak ng tao kay PRRD. So, kailangan unahin si PRRD na mawala sa eksena. So, last year pa lang or the other year pa lang, nakipag-coordinate ang BBM administration sa ICC. Oo, mga kabibig. May mga chika-chika noon na may nakapasok na ICC, tapos si Tambalos-los down, nakipag-usap sa hotel, tapos doon in-house sa hotel. So, yun mga kabibig. Grabe. PRRD, ICC, kalusugan, may mga doktor ba nagsalita aside from Dr. Richard Mata? Ewan ko kung yung ibang doktor ba ay nagsasalita kasi ang nabasa ko, si Dr. Richard Mata lang ang nagtawag dito, nag-assess base sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Di ba? Panoorin ulit natin ang video ni PRRD ha sa ICC kung tama ba si Dr. Richard Mata na tawag dito yung pagsalita niya kabibig pa. Marami ang nagsasabi na uy, kawawa naman si Pang Duterte, nakakaiyak ang kanyang mga salita, ang kanyang statement, yung ang tawag dito